Alright, good evening po mga friends, mga brethren, mga kapatid sa Panginoon. Magandang gabi po sa lahat. Today po is Friday and as always po, ito yung ating regular Bible study. Ang title po ng segment na ito ay Renewing of the Mind. Okay. Asan na? Dali. Okay. So mga friends, ang ating patuloy na ginagawa ay continuous study po. As the Bible said, we have to submit ourselves po sa renewing of the mind wherein God is working in that in that sense sa mga believers. So let's pray po bago tayo mag-umpisa. Maraming salamat again for this day, for giving us opportunity, life, and this wonderful timing na ipinagkaloob mo upang kami ay magkaroon po ng Bible study online, and I hope maging blessing po ito sa mga kapatira, mga people who are like-minded people na kasama namin na nananais na ikaw ay maunawaan, makilala po ng lulusan. We ask thee, O God, for thy guidance and blessing in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Alright. Again po, ang topic natin is, this is the part 3 ng ating study about through the years po na aking nakita na yung dispensationalism, yung dispensationalism po yan, ba't ganon? Ang dilim. Yung dispensationalism po, as I was saying po, ay isang, ito po yung resurrection ng Jewish mindset in the first century, wherein they are taking things po, ang kanilang mindset po ay nakafocus sa physical things, mga bagay po pang lupa. Yan. Good evening kay Pastor Baya. Thank you for watching po. I hope you're doing well. Alright. So again po, as I was saying, if you're going to analyze yung thinking, mga teaching po ng dispensationalism is nakafocus po talaga sa sa literal and physical things. That is why when they read the Bible po, they took it as in a literal sense palagi yan, na madalang po silang kumuha ng symbolism at metaphorical aspect po ng study ng Bible. So, maraming bagay talaga hindi po maintindihan. That's why, pag nagbasa po talaga sila ng Bible, they taking it nga po in a literal sense. Alam nyo, when you take things po in a literal sense, ibig sabihin, you are making your own interpretation according to your mindset, right? Pero that is, again po, a violation po. That you go beyond sa instruction po ng Bible na how do we study? How do we take the interpretation of the Holy Spirit? Maliwanag po sa 1 Corinthians 2:13 yan. 2:13. Good evening kay Brother Vic Masaga. Thank you for watching. Maliwanag po yan sa 1 Corinthians 2:13. Check it out. Na ang manner po ng teaching is there are two types of teachers. Number one, sabi, winaningan tayo ni Pablo, that we have to determine kung ang nagtuturo po ay nagtuturo out of his own wisdom. Yan. Yan po yung klase ng pag-iisip niya na ipinipilit po yung isipan niya, yung paniwala niya doon sa teksto po ng Biblia. That is wrong, di ba ba? Meron naman doon sa 1 Corinthians 2:13, which is the teaching of the Holy Ghost. At yung manner naman ng teaching ng Holy Ghost is how? Sabi doon, by comparing scriptures with scriptures. Yan. So, ibig sabihin, if you want to see, if you want to hear, if you want to receive the teaching of the Holy Spirit, you have to check po yung teachers. Ibang teacher ang tinuturo ba yung text ng Bible o yung kanilang sariling interpretation ng mga bagay na binabasa sa Biblia. And most of the time, kinukorek yung Bible. Di ba yun ang problema? So, ibig sabihin, you have to be aware po sa mga teachers. Okay? Kaya palagi ang tinitingnan mo, turo ba yan ng Bible o turo lang ng tao yan? Yan. So, ang ating ginagawa po, we are following po yung comparing scripture with the scriptures. Therefore, for you to be able to do that, you have to prioritize yung reading po ng Bible. You have to master yung laman ng Biblia. Di po ba? Kesa sa iba-ibang librong binabasa mo, yung Bible hindi mo pa nabasa, so ang laman ng utak mo, yung turo ng libro ng tao. Yung interpretation mismo ng mga tao. Tama? That's why,
Pag ikaw ay hinanapan ng mga scriptural evidence, nga ka lang. Hindi ka makakapaglabas kasi hindi mo master po yung Bible mo eh. Ang master mo yung libro ng mga tao. That's the problem nowadays sa marami pong professing teachers. Okay. So ang ating topic po again is ang dispensationalism po. Now that I came out of that type of teaching, ay nakita ko, the same mindset po ng mga unbelieving Jews during the time ng Panginoon, even the apostles during the first century period. Na whenever the Lord is talking about the heavenly things, they cannot understand. Good evening po kay Sister Vivian David. Thank you for watching. Ang daming tinuro ng Panginoon sa kanila when the Lord came. Marami siyang sinasabi about the heavenly things. Diba? Diniscuss natin last time in John chapter 6. He was talking about the bread that came down from heaven. At kanya itong kino-contrast doon sa experience ng mga Hudyo sa wilderness days na kung saan meron silang physical, literal bread coming from heaven. That is why, nang sinabi ng Panginoon na I am the bread of life, eat my flesh, I am the bread, ang sabi niya, and drink my blood, they cannot fathom or they cannot imagine the idea na kakainin nila yung literal na laman niya at iinumin yung literal na dugo. Yan po yung isipan ng maraming ng mga Hudyo during the time because they came from the idea po ng understanding ng Old Covenant things. Kaya pag inaral mo pong Old Covenant, it was purely a physical things. And we know sa Bible, the physical things are shadows of the true tabernacle, the true covenant, which is the everlasting covenant, the new covenant. Okay. So, that's the issue today. Kaya until today, ang mga friends nating dispensationalists, because they are taking po yung mga passages sa Bible in a too literal sense, talagang hindi po nila makuha. That is why nag-iimbento ng kung ano-anong palusot para hindi matrap doon sa sinasabi ng Bible na those prophecies were fulfilled in the time of the Lord Jesus Christ. Yan po hindi nila matik. Now, ang topic ko po ngayon, last time diniscuss po natin bread from heaven, diniscuss po natin yung seed of Abraham, di ba? We have the two seeds of Abraham, yung stars and sand. Kita natin last time. Yung Genesis 12, that was a promise po under the Old Covenant of a physical land, a physical nation, physical blessings, and physical kingdom. Yan po yan. But again, those promises po, as we have studied, na-enjoy na po nila yon, natanggap na po nila yon. Ang problema po, merong condition ng Old Covenant. It was conditioned upon blessing and cursing, na pag sila ay naging obedient, they will be blessed. But if they disobey, and they did, they took idols to be their God, they commit fornication. So what happened? Lahat po ng physical blessings na yon ay forfeited. Of course, yan po yung nakalagay sa kanilang contract. Contract po kasi covenant, way back sa Exodus 19. They were given 3 chances po to think about it before saying yes. They were asked 3 times in Mount Sinai if they will receive the covenant, and they said, yes, 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 at dinagdagan pa nila na all things na sinabi ni Moses ay we will faithfully obey. Yung po sinabi nila. Not realizing the certain conditions na nakapaloob doon if they will disobey. At yung po yung mababasa mo sa Deuteronomy 28 hanggang 31. Take time to read po. When the time came, before they enter po yung promised land, they were stopped by po sa Moab, and doon po ibinigay ulit yung Deuteronomy for them to receive the renewal of the contract. Kaya yung Deuteronomy, ibig sabihin, it's given again. Kaya 2 times po silang binigyan ng covenant sa Mount Sinai at sa Horeb before they enter po yung promised land. And again, lahat po ng provision ng covenant ay naroon. So they possessed the land, they entered the land, so what happened? And again, nakita natin ang history, we studied that,
They disobey, they became idolatrous, just like the pagan nations na nasa paligid nila. So what happened? They commit fornication because ang kanilang relationship between God and Israel is husband and wife. They commit fornication by taking idols and other gods to be their husband. At mismo, doon sa bahay na kasawa niya, doon sa promised land talaga. So what happened? The first 10, they were ejected by 722 BC, if I'm not mistaken. The second one, yung two tribes ng Judah and Benjamin nasa Jerusalem, totally ejected from the land by 586 BC. Tapos po, wala yung land. The province of Hosea, una mawala yung kingdom, pangalawa mawala yung nation, and thirdly, as time passes by, they will not be God's people anymore. Good evening kay Brother Jeran Garzabandigan. Thank you for watching, brother. So, in that sense po, dun mo lang maintindihan yan. Kasi kung hindi mo titingnan po yung historical background, which our dispensationalist friend really hate the word history, and even to the extent na misrepresenting us ng atin daw final authority is history, that's a big lie. You lied because you want to please people. Come on, don't do that. It's your own problem. So, if you are ignorant of that history, natural, gagawa ka ng kanya-kanyang pakulo. So, here comes the times of ejection from the land, the time of captivity, at the time ng kanilang stay sa Babylon for 70 years, and then here comes King Cyrus, the Medo-Persian Empire, they were liberated from Babylonian Empire by 539 BC, and then because of that, they were able to go back to the promised land, to Jerusalem, and rebuild the temple. That's the scenario po. Now, by that time po, here comes the prophecy of the coming Messiah, the Christ, and here's the Lord Jesus Christ. Okay. With the coming of the Christ, it's a totally different setup from the old covenant things na alam ng mga Hudyo. That's why it's a total mystery to them. It was totally hidden from them na yung new covenant ay heavenly blessings. Meaning, these are the heavenly blessings, these are the spiritual blessings. Marami po kasi yung confuse doon sa pag sinabing heaven and earth. Yun pong heaven, in a plain understanding of the word, talks about the spiritual things, the spiritual realm. Pag sinabing earth, physical things, temporal, you talk about physical things, temporal, literal, can be seen. Yan po yung earth. Kaya contrast ang heaven and earth, hindi yung heavenly bodies ng sun, moon, and stars, physical pa rin po yun eh. When you talk of heavenly spiritual, they are invisible. Yan po ay defined by the Lord Himself sa Luke when He corrected yung error nga ng mga apostles that sabi, nung biglang nagpakita pa yun, sabi nakakita ro sila ng spirit. Oh, they were corrected by the Lord. Ang sabi niya, no. Ako, nakita niyo, meron akong flesh and bones, ang sabi niya. Pero spirit, walang flesh and bones. So, mismo ang Panginoon po ang nagbigay ng definition, ng description, the difference between the heaven and the earth. Between the heavenly and physical things. Kaya ang sabi nga 2 Corinthians 4:18, di ba? We look not at the things which are seen, for they are temporal, but we look at the things which are unseen because they are eternal. So, it's a great contrast po yan. So, nang dumating po ang Panginoon, as a fulfillment po ng Galatians 3, what happened? Makita niyo po sa Galatians 3, ang makita niyo po doon is very clear naman, na pagdating po ng the seed, which is singular seed, sabi doon sa Galatians 3:16, doon po sa huling verses ng 28 and 29, pinakita po yung seeds of Abraham, which is different from the old covenant seed na purely biological and physical lineage ng seed of Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, and the 12 tribes. Physical po lahat yun. But
by the arrival of the Lord Jesus Christ, as tinawag na singular seed na kung saan binigay ang promise sa kanya, sa Galatians 3:16, ang timano po makita mo sa last two verses, nagbago na yung seed. And the seed po were taken as what? Neither male nor female, di ba? Neither bond nor servant, ang sabi niya. If you are in Christ, ang sabi, ye are the seed of Abraham. Now we're talking. That's why, it's a great difference po talaga. And with regard po sa identity ng Jew at saka ng mga circumcision, again, nagbago pong lahat yon. In Romans 2:28 and 29, ang sabi ni Pablo, yung Jew, hindi na yung outward, hindi na yung physical Jews ang sabi niya. Sa 29 ang sabi, ang Jew ay yung mga merong inward circumcision. Their circumcision is not of the flesh, but of the in the heart, ang sabi niya. Inward ng tinutukoy na Hudyo. Meaning, hindi na physical yon, it became a spiritual Jew. The same thing po sa circumcision. In the Old Covenant, with the people po ng Jewish people ng first century, ang circumcision na alam nila ay yung physical circumcision ng flesh. But here comes the New Covenant. Ang circumcision dito, sabi sa Colossians 2:11, if you want to take that passage, is the circumcision of Christ, wherein, sinabi po doon, the separation of the sin from the body. And saan nangyari yun? It happened do sa cross of Calvary, and that talks of the gospel of Christ. So anyone who believes the gospel of Christ is labeled, called, identified as the real Jew. Yan po yan. Yan po yung Jew ng Bible, hindi yung nagpo-profess na Jew ngayon dyan sa Middle East. Which until today, pinagdidebatihan nga within Israel, may debate yan eh. Among the Jewish politicians and among the Jewish religious people, pinagdidebatihan. Ano ba ibig sabihin ng Hudyo? A Jew is not a nation. A Jew is a religion, ang sabi naman ng isa. So, magulo sila, parehong mali. Ang Bible po, very clear. Ang Hudyo today are those people who believe the Lord Jesus Christ. And that's a fact from the scriptures. Now, the contention, ang problema po ng mga dispensationalist friend natin, hindi maintindihan talaga yan. They cannot take the idea, the understanding na yung Old Covenant Jew, ay wala na sila, wala na pong physical, biological Israel ngayon. Last time, diniscuss natin, di ba? And the summary conclusion of my teaching last time is that this. Kung nag-i-exist pa po yung Old Covenant, of course, nag-i-exist pa yung biological seed. Tama. That's the only basis of God to recognize a physical, biological Jew. Okay? Kung nag-i-exist pa yung Old Covenant. Now, kung nag-i-exist pa yung Old Covenant ngayon, nag-i-exist pa rin yung physical, biological Jews, natural, kakibat din yung Old Covenant promise ng physical land. Di ba ba? Yan po yan eh. Ngayon, kung mapatunayan natin na wala na yung Old Covenant, common sense po yan. Common sense will dictate. Tandaan po natin, ang katotohanan, palaging po kasama yung common sense. Pag walang common sense, hindi totoo yan. It's just an imagination, a speculation, assumption coming from man's imagination. But, first and foremost, yung Bible po natin, ang final authority, especially the King James Bible. If there are friends who are watching, and you are correcting the Bible, medyo mahimasmasan ka ng konti, kasi bakit? Ibig sabihin, when you correct the King James Bible, you are proving yourself, you are challenging yung mga qualification ng translators. Kasi, better yet, you make a research and study how the King James Bible in 1611 was published. Kung anong dinaanan nito
sino-sino yung mga translators, ano yung kanilang qualification. And not only that, my friends, ang King James Bible, pag mayroong mga questionable, during the time of its translators, pag mayroong questionable passages, aside from the 47 translators na gumawa, pinipresent yan sa mga churches taking the idea of the member of the Church of England during the time. Meaning, yung translation ng King James Bible ay involved hindi lang yung 47 translators, kundi yung buong England. That's how it did. Kaya, ang King James Bible po, ako never mo kung marinig na kinokorek mo yung Bible. Kasi nakakahiya. Kung alam mo yung background ng King James, sasabihin mo, mali ito, mali yan, ito yung tama. Well, manalamin ka, at tingnan mo yung mga translators ng King James, and how it was translated for 7 years, involving a great work ng mga, imagine yung mga translators po, founding president ng mga Bible school, colleges, and universities sa England. They can read, they can write Greek, Hebrew, Aramaic, Latin, Persian words, name it. And some of them are tutors ng mga anak ng king and queen during the time. Pag sinabi mong mali ito, you are saying na mas mataas ang inabot mong understanding kaysa ng mga translators. Binasa mo lang na minsan, mali na. Sila po, 7 years silang kinukumpare at pinagdidebatehan bago isulat yung word na yan. Kaya, nakakatawa. Kaya, natatawa ka lang sa mga nagko-correct ng Bible today. Because kanina kasi may nakausap, yung ating topic na ang hinahanap ni Abraham ay heavenly country. Wala daw country, city daw yun. Ang context ng Hebrews chapter 11 with regard to Abraham is the promised land. Now, gumagamit po ako ng lexicon, ng concordance, pag meron ako hindi maintindihan na taking yung word. Nakita ko yung land. Ang land po, sa Greek ay ge. Yung kausap nung nagkukorek ng Bible, ano raw yung ge? Wow! Akala ko expert sa Greek. Yun lang, ge, hindi alam. Ano ba yun? Ay, tinina ko po kay Thayer. Madali na, kung meron ka strong, may Thayer, and so forth. Madali naman, huwag kang mag-profess na expert ka sa Greek and Hebrew language. Ano ba yan? Nakita ko yung ge, pwedeng i-translate as land at saka country. Kaya, ang context ng ating pinag-uusapan ngayon is the promised land to Abraham. Yung land po, when you take the Greek word ge, pwedeng i-translate as country. Yun ang ginawa ng mga King James translators kasi when you talk of a country, you talk of a dwelling place, you talk of the land itself. Ang kababawa ng isip po ng marami ng mga ating dispensationalist friend, pag sinabing land, yung physical land lang, yung land sa Palestine. Wow, kaya ganun kababaw po ang thinking ng ating mga friends na yan. So again, never correct the King James Bible. Why? Because nga po mga friends, nakakahiya sa mga translators. Mas magaling ka pa sa kanila. Ganun lang inabot mong aral do sa mga teksto na hawak nila, yung kanilang expertise sa pagbabasa ng mga ancient language, yung mga availability ng manuscript na hawak nila in ancient versions. Haven't you studied that po? Kaya nakakahiya po. Meron mang word na hindi ka maintindihan, the best way ang sabi ng 1 Corinthians 2:13 is what? Comparing scriptures, analyze how, sinong speaker, sinong audience, ano ang pinag-uusapan, kailan sinabi, ano yung prevailing circumstances during the time it was written. Then, secondary na lang po yung knowledge mo ng Greek, Hebrew, Aramaic, Latin, whatever language that you have learned, except it aligns with the so-called analogy of faith. Diba? At taking the
grammar, history, which is exegesis, taking po yung laman mismo ng text for you to receive it, you can never find po yung understanding ng Bible. That's why maraming matatalino, maraming magagaling, and yet they cannot really understand the scriptures. Ang lumalabas, mayayabang, masyadong malalaki ng ulo, biro mo kinokorek mo yung Bible? Ba't hindi ka gumawa ng sarili mong Bible na sinasabi mong perfect kung alam mong mali pala yun? Ba't hindi ka gumawa ng tama? Yung mga iba po, nagpapakulo lang yan. Okay? Nagpapalakas lang ng ano yan, ng pangalan. Okay, so, going back to the topic, kasi topic po natin yon. Yung promised land po, kay Abraham, nakita natin, it was given po sa Genesis 12. 12, 1 to 3, if you have that, you can read that po. Hindi ko na po basahin, nakakaba tayo eh. Binibigay ko lang po sa inyo yung views, and if you want to take note po. Pag binasa niyo po yung Genesis 12, 1 to 3, makita niyo po yan. Nakita po ni Abraham yung land at narating niya. So, yun yung promised land. But the problem, bakit umalis siya? Ang sabi doon, he sojourned in the land, sabi niya. Nandoon na sa promised land pero patuloy po siya naglakbay. At hindi po siya nagtayo ng physical building para tirahan nila. Good evening kay Sister Iris at kay Brother Javier Guzman. Just think of it. Bakit si Abraham, nung narating niya yung promised land na sinabi ng Diyos, bakit umalis siya? That's the question. The answer is this. Basahin po natin sa Hebrews 11. Kaya kung po magandang binabasa mo, meron kang tinatag na final authority, hindi ka gumagamit ng nangungopi lang ng lexicon at akala mo master na niya yung Hebrew and Greek. Yun lang, hindi mo alam. Ano ba naman yun? Tignan niyo po, ang ganda po talaga sa King James, if you took some of the passages po dyan sa Old Testament, mapapasin niyo po, meron diyang mga meron po riyang mga prophecies, right? Prophecies na given, na hindi basta nakikita yan. Kaya sinabi po doon, sa Genesis 12, 1 to 3, down po following, na narating na po ni Abraham yung promised land. The problem po, bakit hindi siya nag-remain doon? Ba't hindi siya nag-stay doon? At ang tinayo po niya, tent lang. Hindi po siya nagtayo ng permanent structure. Why? Wala po sagot sa Old Testament. Wala kang makikitang kasagutan sa Old Testament. Kung mag-iisip ka, bakit umalis Abraham doon sa Promised Land? Ang sagot po, nandito sa Hebrews, which is very, very beautiful. Alam nyo, kung kayo korekta ng Bible, you can never understand this. Ang sabi po ng Hebrews 11:8, tinan nyo. Ayun o. If you have the Bible, po tinan nyo. By faith, Hebrews 11:8. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out not knowing whither he went. So, yan ang good po kay Abraham. Hindi niya alam ang pupuntahan, wala siyang idea. The good thing, sinabi ng Diyos, the very good thing po doon, he obeyed. Walang question. Hindi humingi ng maraming instruction. Nang sinabi ng Diyos, ang sabi ng Bible, he obeyed. Right? Verse 9. By faith, he sojourned in the land of promise. Yun. Same wording po dyan sa Genesis 12:1 to 3 following, na narating niya yung land of promise but he continued to sojourn. Pag sinabing sojourn po, hindi siya nag-stay. He continued in his journey. Yung po ibig sabihin nun. Good evening kay Genesis Duca. Thank you for watching. Right? Ang karuto pa po, Hebrews 11:9, bakit siya umalis doon sa promised land na dinatnan niya? Ito po, pinapaliwanag ng writer ng Hebrew. As in a strange country. Wow!
Pansinin nyo, yung land, yun din po yung country. Nakakatawa talaga yung mga nagigrik-grik na yan. Sa English lang, hirap na hirap ka, magigrik ka pa. Ayun o, yung land, country din yun. That's why ang question ko, ano ba yung context dito sa Hebrews 11? Excuse me po, with regard to Abraham, di po ba yung promised land? Ito yun. So sa Hebrews 11:9, by faith, he sojourned in the land of promise. Nandun sa land of promise, pero umaalis pa siya. Bakit? Kasi, ang tawag niya doon ay a strange country. So, tuloy natin. Dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Anong tinirahan nila? Anong tinayo nilang tirahan? Hindi po perfect, hindi po permanent building. Tabernacles. Ano ibig sabihin? A temporary dwelling place. Right. Bakit? Bakit siya ay nando sa land of promise, naglalakbay pa rin siya? Bakit ang tingin niya strange yung count? Ibig sabihin, sa tingin niya, yung promised land, hindi talaga yun ang kanyang tahanan. Yung may kantang ano, di ba? Yung awit na, this world is not my home, I'm just passing through. Di ba? Itong earthly land, sabi niya, hindi mo talagang tahanan ito kasi tahanan mo yung heavenly realm. Dumadaan ka lang dito sa earth na ito. Yun po yung nakikita natin nasa isip ni Abraham. Bagamat, during that period of time, wala silang kaalam-alam. Still, these things po in the Old Testament are mysteries. It was not revealed unto them. At hindi po nila nakita, naranasan at natanggap yan during their time until the coming of the Lord Jesus Christ pa lang. Papakita ko po mamaya. Ano, ibig sabihin, Brother Ray, hindi nakapunta sa langit si Abraham, sila Isaac, si Jacob sa Old Testament. Wala po nakakapunta sa langit sa Old Testament. Maliwanag po sa Scriptures yan. Ang nagsabi po dyan ng Panginoon, no man hath ascended to heaven, ang sabi niya, except the Lord Jesus Christ na nasa lupa. Ngayon ang sabi niya. Tuloy natin. So, sa verse 9, by faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Bakit sila yung naglalakbay, si Abraham? Bakit ang tingin strange country, yung promised land? At bakit sa tabernacle lang nakatira, hindi permanent dwelling place? Verse 10. Ayun, yan po yung Bible po natin. You don't need any Greek and Hebrew to understand the book. Pwede kong gumamit yan, pamisa-misa na ilang salita, pero not as a whole. Yung kilala natin, yun na lang yata yung ginagawa. Inaaral yung mga lexicon, etc. Pero yung Bible, hindi pa binasa, kaya sa context, di makita ko yung context. Kaya bangan lang yung nangyayari pag ganun po. Tingnan niyo, ano sabi ng 10? Bakit hindi sila nakatili sa promised land? Ang sabi ng 10, for he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. Wow! Isn't that familiar? A city na may foundation, ang builder and maker is God Himself. Hindi ba ito yung a temple made without hands? Sa Acts 17. At hindi ba ito rin po yung mababasa mong idea, expression na sinabi sa Daniel 2, a stone cut out without hands? Ibig sabihin, yung city na ito, hindi gawa ng tao. Yung city na ito, hindi physical. Right? 11. Si 11, si faith, through faith also Sarah, okay, we have read and learned that when there was the announcement ng promise ng seed, which is Isaac, tumawa pa nga si Sarah, di ba? Kasi hindi siya makapaniwala dahil matanda na sila, etc. 12. Therefore, ang sabi, look at this. Therefore sprang there even of one, and him as good as dead. That's Sarah and Abraham, kasi matanda na sila, parang hindi na mga anak. So many
as the stars of the sky in multitude, and as the sun which is by the seashore innumerable. Now, look at this. Yung promise seed kay Abraham, mapansin niyo po, dalawa yun eh. Una, yung sa Genesis 22:70, pag tinignan nyo, yung seed as the sun, ang sabi niya, and seed as the stars. Right. So, having that understanding, there are two kinds of seed. Diniscuss po natin last time. Those who are born after the flesh, maliwanag po yung sa Galatians 4, di ba? Do sa allegory of the covenant ng Old and New, kinumpare si Hagar at si Sarah, si Ismael at si Isaac. Yung line ni Hagar, Ismael ay yung Old Covenant Jews, no, in the physical sense, yung biological line in type. Yung New Covenant seed, which is the heavenly seed of Abraham, is from Sarah, Isaac, down the line, the Jews and the present believers today. Isaac was the type of the Lord Jesus Christ in the New Covenant. So, yun po yung makita nating allegory doon. At kaya nga sineperate sa Galatians 4 yung born of the flesh and born of the spirit. The same, merong earthly Jerusalem at merong heavenly Jerusalem na dinidiscuss doon sa Galatians 4. Basahin niyo po, makita niyo maigi. So, that's it, di ba? At kay Abraham, ipinangako na yung kanyang seed will be as stars in heaven. Pansinin niyo. At sinabi nga ay innumerable. Just come to imagine po, I just realized when I heard from a preacher, teacher na, gaano ba karami stars dyan sa heavens? With the visible na nakita ni Abraham, maybe that night na pinakita ng Diyos kay Abraham yan, way back Genesis 15, I don't know kung gaano karaming stars na nakita niya. Pero, today po, because we are in an advanced technology, ngayon, alam natin na hindi lang stars na yan na nakikita natin. Beyond that are millions, if not billions of galaxies and constellations. Can you number these stars? You cannot number the stars because of this. Ang lawak po at ang lalim ng universe and how many stars there are dyan sa space. Until today, no one can number that. Ano ibig sabihin? Nagmamadali kasi yung mga tao na maghanap ng peaceful environment sa mundo. If you are going to realize, we're just beginning po sa growth ng kingdom. Di ba yung kingdom was likened to a seed, sabi niya? And the seed grows, it grows, and it grows, di ba? The kingdom, sabi ng Panginoon sa Isaiah 9:7, and the increase of His kingdom shall be no end. Question. Gaano na ba katagal from 30 AD to 70 AD at the end of the Old Covenant until 2026? Dito mo i-apply yung yung expression ng Panginoon in comparison sa immensity, eternity ng Diyos na a day with the Lord as 1,000 years. Siguro yung ilang months pa lang tayo, ilang years pa lang tayo sa panahon from the time ng coming ng kingdom that continue to increase. We're just in the beginning part po ng growth ng kingdom. Pag tinignan natin yung promise kay Abraham na ang kanyang seed will be as the stars in the heavenlies, ay nakita lang niya yung sa umpisa lang eh. Today po, no, naalam natin that billions of galaxies and constellations ang naririyan, who knows, dyan sa space. That is why, my friend, hindi basis yung nakita mo ngayon na kaguluhan sa mundo, kaya hindi ka maniwala na dumating na yung Kristo. No. The basis is the scriptures po, yung Bible at yung sinabi ng Panginoon, not your experience, not yung nakikita mo. Kaya nga, ang thinking nga po ng mga dispensationalists, parang ang thinking ng mga Hudyo, di ba? Hinahanap nila yung kingdom. Anong sabi ng Panginoon? The kingdom of God is within you. Alam niyo yung within you, nagtataka kayo, yung iba dyan yung within you, ibig sabihin, nasa loob ng kingdom ng mga pares ang Diyos? Hindi. Pag sinabing within,
The same word po nung in the midst of you. Within you, nandun ang kingdom. Bakit? Kasi nandun yung king. At sino yung king? The Lord Jesus Christ. Yung bang king, pwede mong ihiwalay sa kingdom? Come on. Now, papakita ko mamaya yan sa inyo. I hope hindi tayo maubusan na oras. Alright. So, look at this. Verse 13. Alright? Ito sinabi ko nina na in the Old Testament, yung mga believers na namamatay, hindi nakikita yung heaven pa. They stayed at the ground until they await the resurrection of the coming resurrection, which is the Lord Jesus Christ. Siya lang po yung nagdala ng eternal life. Kaya consistent po yan eh. Pag sinabing dead, mortal, patay yan. Walang activity ang patay. Pag sinabi immortal, buhay yan. Eh, saan ka nakakita sa Old Testament daw, may mga taong namatay pero buhay, nasa impyerno kaya nasa paraiso. What? Sa sila kukuha na eternal life. Di ba? Ang eternal life, manggagali lang pagdating ng Kristo, and it happened sa cross nangyari. He abolished death and brought immortality by the gospel, ang sabi niya. That's the only time. Now, eto, kaya sabi sa 30, no? Ganon po si Abraham. Nakita nila yung inaasahan nilang heavenly, pero hindi nila naranasan ang sabi sa 30, no? These all died in faith. Okay, kailan namatay si Abraham? In the Old Testament time, pero the good thing is that they died in faith. Comma, ano kasunod? Not having received the promises. Hindi nila natanggap yung promises kasi namatay sila. But, sabi niya, having seen them afar off, nakita lang nila. And were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on earth. Ayun pala, later on, nakita, naunawaan ni Abraham na yung kanyang promised land, hindi talagang yung lupa. Yung promised land niya ay nasa malayo. Kaya sabi niya, strangers lang sila sa lupa, pilgrims, maglalakbay lang sila sa lupa. Tama nga naman. Kaya sa Genesis 12:1 following, narating na yung physical land promise, pero umalis pa siya. Ang tinayo niya, temporary shelter niya, tabernacles. Kasi alam niya, hindi yun talagang bahay niya. Alright? So, hindi po yun ang promised land talaga. Alin? 14. For they that say such things declare plainly that they seek a country. Yan po, yung mga nag-Greek dyan ha. Yung country land po yan. Good evening po kay Brother Hermes Aberian. Thank you so much for watching. Yun pong country at yung land, sa Greek po, isa lang ibig sabihin ng land, country. Pareho lang yan. Depende lang sa usage. Kaya nga sinasabi ko mga friends, bago ka mag-Greek at mag-Hebrew, unahin mo muna ang pag-aral. Ano ba yung context? Ano ba pinag-uusapan? Sino ba nagsasalita? Sino ba kinakausap? Yung mga ganun muna, bago mo hanapin yung Greek at Hebrew. Naku, mahihilo ka talaga pag inuna mo yung mga yun. Hindi mo naman binabasa yung Bible. Ano ka ba naman, di ba? So, very clear mga friends. Anong country, anong land ang hinahanap nila? Verse 15. If you're following po, Hebrews 11:15 na tayo. And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out. Yan. Kaya sa kanilang paglalakbay, galing na sila sa promise yung pinangakong lupa ng Diyos, narating na nila, tumira sila for all, pero umalis sila. At sinabi nga, kung nga nasa isip mo pa rin yung land na yan, ang sabi, they might have had opportunity to have returned. Sabi, nawala na isip nila doon sa earthly promised land. Ano ngayon? 16. Ayan kaliwanag po mga kaibigan. But now, they desire a better country. Pag sinabing better, yan po yung tinatawag na na comparative words. Pag superlative, best. Dito, dalawa lang kinukompare. It's between the earthly and the heavenly country. The earthly land and the heavenly land. Ang sabi dito,
ang dinidesire ng Abraham is yung heavenly, which is a better than the earthly land. Kaya yung mga dispensationalist friend natin, may hilo kayo eh. Si Abraham daw ang lahi ng mga Israel. Kaya yung mga taga-Israel daw na pangako ay lupa lang. Di ba? Kasi si Abraham daw ang pangako sa kanya earthly land. Kaya yung earthly land na yan ang tirahan nitong mga taga-Israel pagdating ni Kristo. Tapos yun daw body of Christ and church doon daw sa heaven kasi heavenly lang sila. Teka muna. Di dapat si Abraham kasama ng Israel sa lupa. Hindi. Ang sabi ng Bible, si Abraham ang hinahanap niya, makalangit na lupa. Makalangit na tirahan. Ano ba naman? Di ba ba? Kaya sabi, sa verse 16, but now, they desire a better country. That is, look at this, unheavenly. Oh, come on. Again, ang marami po, distorted pa rin ang thinking ng heavenly. Sa thinking nila, yung heavenly physical pa rin. Pagdating mo daw sa heaven, may lupa, inaawit po yan Di may awit dyan yung, may awit dyan. Minsan naawitin ko po ng buo. I can hear the trumpet sounding on the land where angels roam. Kinaawit po ng mga dispensationalists yan. Yung awit na yon, tumpak na tumpak po, in a land where angels roam, yun po yung heavenly realm. Pero hindi po physical na lupa. Walang tinutukoy na physical structure doon because spirits are spirits and they're invisible. Kaya ang tanong nga sa atin, ano kaya makita natin? I don't know. Kahit si Pablo po, hindi niya ma-explain yan. Basahin yung 2 Corinthians 5, ang sabi niya, in the flesh, we know Christ. Sabi niya, but now, after His ascension and taken by the cloud, what happened? We know Him no more, sabi niya. Pag tinanong mo si Paul po, how will he describe the Lord Jesus Christ? He cannot. Kaya kung totoong merong bodily coming, second coming, ba't hindi ma-describe ni Paul? Ano ba? Mas magaling pa ba kayo kay Pablo? Si Pablo nga, he cannot Because after po ng kanyang ascension, resurrection, ascension into heaven, bumalik na po doon sa pre-incarnate state. Ang palaging manifestation po in the Old Testament is clouds. And that's the manifestation of the power and glory of God surrounded by clouds, and the clouds po represents the glorious angels. Kaya nga, the good thing po alam nyo in our time, by the coming of the clouds, by the coming of the Lord Jesus Christ in the clouds, segue po ko ng konti. If you have the Bible po, this is a great blessing po. Ephesians 4:17, tinan nyo. Ako po, blessed na blessed dito, Ephesians, 1 Thessalonians. Ako po blessed na blessed dito sa verse na ito. Ayan, sa 17. Tignan yung 17. Ito po yung favorite verse ng mga dispensationalists, naghihintay ng rapture. Walang rapture po dyan. It only speaks of the coming of Christ, kung ano na yung position mo ngayon with the coming of Christ. Tignan nyo. Then we which are alive. Question, sino yung we dyan? Which are alive. Kasama ka ba dyan? No. Kaya are hindi shall hindi will Yung we, which are alive, si Paul and in the first century believers. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew 16:27 and 28 na makakakita ng mga buhay na hindi pumamatay, makikita yung kanyang pagbabalik. Sila yan. Kaya ano nangyari? Kaya sa 16 po, 1 Thessalonians 4:16, talking about the coming of the Lord from heaven, the second coming tinutukoy dyan. And then sa 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them, yung mga resurrected saints, saan? In the clouds. Today, from the time on, when the Lord came down, lahat ng believers were now with Him in Christ, in the heavenly realm, kaya sabi, in the clouds. Because all the promises po ni Jesus Christ sa mga naghihintay ng physical coming niya, ay yung po'y speculation.
Drawing lang po sa isip ng marami yan, hindi po yung totoo. There is no promise of a physical, bodily coming of Christ. Ang promise, ang sabi niya, He will come in the clouds. Because Acts chapter 1 verse 9, He went to heaven, ascended to heaven, and taken by a cloud. And they never see Him no more. That's why today, ang sabi ni Pablo, the second Adam is now a what? Quickening spirit. Sino yun? The Lord Jesus Christ. Good evening kay Aljen D. Thank you for watching. Di ba? Ay, nako, very clear po by taking that. So, let's go back to Hebrews 11. Hebrews 11, very clear po mga friends. That's why, doon sa Old Testament, the question na ating tanong kanina, bakit si Abraham nakarating na sa promised land at umalis pa siya? Ba't hindi sila nanatili doon? Wala pong sasagot sa inyo sa Old Testament. Ang sagot, kung bakit umalis si Abraham, sinagot ng Hebrews 11, eto in-explain niya. Kasi, ang hinahanap niya is what? Hebrews 11:16, but now they desire a better country that is unheavenly. Wherefore, God is not ashamed to be called their God, for He hath prepared for them a city. Wow, my friends. Country is land, city is specific place in that land, and the city is what? New Jerusalem. And that's the body of Christ. The Israel of God. Alright, now, ito yung problem po ng mga ng literalist. Tignan nyo, Ezekiel 37. In Ezekiel 37, ito yung problema ng ating mga dispensationalist friend. They really cannot take yung pronouncement ng Panginoon kasi meron po siyang kaakibat na prophecy. When you deal po with prophecy, you have to watch out for signs, symbols because all prophecies po were given in a metaphoric language. Ang sabi po ng Ezekiel 37:1, pansinin nyo, the hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley which was full of bones. Sa mga dispensationalist friend po natin, literal na bones yan. Verse 2, and caused me to pass by them round about, and behold, there were many in the open valley, and lo, they were very dry. Verse 3, and he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest. All right. Verse 4, again he said unto me, prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Pag binasa niyo po yan, ililiteral mo ba yan? Yung kalansay, kinakausap, yung kalansay daw, makinig sa salita ng Panginoon. Common sense. Hindi pwedeng literal na dry bones yan. Hindi pwedeng literal na kalansay yan. Ano yan? Paano natin? Haahaba po kasi. Ano yan? Ito po sinabi dito sa baba ng kod. Dito sa 11, Isaiah 37:11, ano sabi? Then he said unto me, Son of man, these bones are the what? The whole house of Israel. Behold, they say, our bones are dried, and our hope is lost. We are cut off for our parts. Come on, people. Nagsasalita yung bones. Yan po ay allegory. Anong ibig sabihin? Pinapakita po yung spiritual condition dyan ng apostate Israel. Na yung nation po Israel, at the time of the writing po, they were already in captivity. Pag binasa niyo po Ezekiel, when Ezekiel was writing this po, they were already in the captivity ng Babylonian Empire. Meaning, dapat alam niyo yan, wala na sila sa land. Inalis na yung 10 tribes noong 722 BC. Sumunod 586 BC, sumunod itong Judah and Benjamin. Kaya sila nasa Ezekiel ngayon in the days of captivity. Sinulat ni Ezekiel ito as a prophecy. At ang identity nitong nation na ito ay patay. Kaya ang kanilang picture ay skeleton. Walang buhay. Wala na yung nation. Wala na yung kingdom. Wala na yung land.
When you were separated from the promised land of God, ibig sabihin, they are already dead. Because they were separated from God, and ang buhay nasa Diyos lang at ang liwanag. That's why nang sila'y pinalayas mo sa land, ang identity ng Israel ay both dead at nasa darkness because they separated from God. Yan po ang totoo dyan. Yan po yung makita nyo teaching ng scriptures. So tuloy. Look at the next verse, 12. Ayan o. Papakita ko po mamaya, ito'y exactly na fulfill sa pagdating ni Kristo. Na yung grave na tinutukoy ay yung nation itself, the nation Israel. Verse 12. Therefore, prophesy and say unto them, Thus saith the Lord God, Behold, O my people, I will open your graves and cause you to come out of your graves and bring you into the land of Israel. Tinuloy pa. And ye shall know that I am the Lord when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves. Alright. Again, hindi po literal na graves yan. Mula pa sa umpisa, pag niliteral mo yan, magiging ano ka dyan imposibleng isipan magkakaroon. Pero mo, yung skeleton, makikinig ba sa'yo? Kaya, pinakita natin, yun ang kalagayan ng buong nation Israel, and they were classified as dead at nasa graves, ang sabi. So, tuloy natin. So, what happened? By the time, sabi niya, verse 14, look at this, nung nilabas sila sa grave, buhay na ba agad? Hindi pa. Bakit? 14 pa lang. And shall put my spirit in you, and ye shall live. Oh, anong klaseng buhay ang sinasabi niyan? Lumabas sa grave. Hindi pa buhay yun kasi wala pa yung life. Doon pa lang bibigyan ng spirit sa kanya if they believe. Yan po yung pattern makita mo sa Genesis 2:7 wherein God formed Adam, a lifeless body, na form na siya as Adam pero patay pa. Kailan nagkaroon ng buhay si Adam? When God breathed into his nostrils the breath of life. Ganun din po yung Israel. When they returned to Jerusalem, they were formed as a nation pero in darkness and then. Nang dumating po yung light and life, sino yun? The Lord Jesus Christ. That's the only time those who believe will receive life. Ito po tinutukoy doon, my friends. These are prophetic words. Alright, tuloy-tuloy. Verse 16. Moreover, the Son of Man, sorry po, inubo ko ang tubig. Moreover, thou Son of Man, take thee one stick and write upon it for Judah and the children of Israel, his companions, then take another stick and write upon it for Joseph, the stick of Ephraim, for all the house of Israel, his companions. He's now talking of joining in one, itong house of Israel. 17. And join them one to another into one stick, and they shall become one in thine hand. Alright. Kailan nagkaroon ng one stick? Kailan nagkaroon ng one body? Di ba sa cross? Again, pag niliteral mo yung 10 tribes at saka 2 tribes, Judah and Israel, dyan, mamamali ka. You don't know the chronological history of Christ's coming and the scriptures that provided therein. By the coming of Christ, iba na po ang identity ng Israel. By the coming of the cross, iba na. God created new man, which is what? The joining of the Jew and the Gentiles in one body. At yun ang kanya ngayong kinilala as Jew inwardly. Yun ang kanyang kinilalang Israel of God. Yun ang kanyang kinilalang circumcision. Not of the physical, but of the inward circumcision by the gospel of Christ. Kaya pag nakita mo yung mga term na Judah and Israel and into one, hindi na po yung physical ang tinutukoy dyan kasi here comes na yung Panginoon Jesucristo, dala niya na yung new covenant. The joining in one of these so-called tribes now ay nangyari po yan under the new covenant, which is a heavenly spiritual program ng Diyos. Not anymore the old covenant. Ang thinking kasi mga dispensationalist friend natin, nasa old covenant. Doon pa lang pa sa Matthew 21, in-announce na yung Zechariah 9 fulfilled sa Matthew 21, and then yung kanyang fig tree, which is the nation Israel, kinurse niya,
And then yung temple, pinakita yung preview ng pinagsisipan niya yung mga nandoon na mandaraya at sinabing den of thieves na yung temple. And then mula Matthew 21:33 hanggang 43, pinakita yung destruction ng Jerusalem at yung kanyang condemnation sa mga husbandmen na pumatay sa Panginoon at sa propeta at sa mga apostol at believers. Nandun yun. At sinabi niya, yung kingdom of God aalisin sa inyo at ililipat sa isang nation. What nation? The body of Christ, the new heavenly nation ang tinutukoy doon. Doon pa lang sinabi na nang dumating sa cross, wala na totally na na-create ng new creature one man. Wala na po yung physical Israel. Wala na yung biological Israel. Ang tingin sa kanila mga heathen, mga pagan na. That's why you can see Paul po, sinabing sa yung apostle to the Gentiles at sa Gentiles sa magpipreach, pero ang sabi, nagpunta sa mga heathen. Ang heathen po, mga pagan, kaya makita nyo, all throughout the ministry ni Apostle Paul, bagamat siya apostle to the Gentiles, never siyang lumagpas sa mga sinagoga sa kanyang pinuntahan ng mga Hudyo sa Corinthians, sa Thessalonians, sa Galatia. Kalat po ang mga Hudyo that time. Kaya nga to the Jew first, ang sabi niya, 3 times nga pinuntahan niya mga Hudyo because they won't believe. Ano sabi niya? Lo, we go to the Gentiles. Kalokohan talaga ng mga friends natin, hindi nagbabasa ng Bible, nagigrik-grik lang, yan ang problema nila. So, mga friends, from here, tuloy natin. Ezekiel 37, verse 18. And when the children of thy people shall speak unto thee, saying, will thou not shew us what thou meanest by this? Ano ibig sabihin? Verse 19. Say unto them, thus saith the Lord God, behold, I will take the stick of Joseph, which is in the hand of Ephraim, and the tribes of his Israel's fellows, and will put them with him, even with the stick of Judah, and make them one stick, and they shall be one in mine hand. Alright, tuloy-tuloy natin. Verse 21. And say unto them, thus saith the Lord God, behold, I will take the children of Israel from among the heathen, whither they began, and will gather them on every side, and bring them into their own land. Fulfilled naman yan. Fulfilled dyan. Go back from the days of captivity. Dumating itong Medo-Persian Empire, and they've given the permission to go back to Jerusalem and rebuild the temple. And they went back, di ba? Verse 22. And will make them one nation, land upon mountain. Kaya meron pong double meaning to. And shall be king to them all, and they shall be no more two nations, neither shall be divided kingdoms, and many more at all. Again, nangyari po yung joining ng one Israel, the Israel of God, by the coming of Christ. Right? And this refers to the church, the body of Christ. Alright, etc. Verse 24. And David, my servant, shall be king over them, and they shall have one shepherd. They shall also walk in my judgment and observe my statutes and do them. Si David bang literal yun? No. David was a type of who? The Lord Jesus Christ, being the son of David. He's referring to David to be that one shepherd. And that happened by the coming of Christ, right? 25. And they shall dwell in the land that I have given unto Jacob my servant, wherein your fathers have dwelt, and they shall dwell therein, even they and their children still forever. And my servant David, that's the Lord Jesus Christ, shall be their prince forever. Right? Shall be their king. Right? Their leader. Their commander. Moreover, I will make a covenant of peace with them, and shall be an everlasting covenant with them, and I will place them and multiply them, and set my sanctuary in the midst of them forevermore. Look at this. Ito na yung everlasting covenant, mga friends. Oh, short ang time natin. Siguro magpa-part 4 pa ako dito. Pero basahin na lang natin. Pansinin niyo yung 26. I will set my sanctuary in the midst of them forevermore. The same wording po yan ng sinasabing, the kingdom of God is within you. Hindi lang nila alam. Because the kingdom of God, the temple of the sanctuary is a spiritual heavenly realm na kasama within in the midst of the physical realm. Kaya yung langit po mga friends, hindi malayo. By the coming of God, the heaven and earth is just in one place. Okay? 27. My tabernacle also shall be with them, yea, I will be their God, and they shall be my people.
And the heathen shall know that I, the Lord, who sanctify Israel, when my sanctuary shall be in the midst of them forevermore. You see, my friend, this is now the present reality of ours. The temple of God is now here on earth. The city of God is now here on earth. The New Jerusalem is now here on earth, in the midst of this physical world. Kaya, I have more time. Pag binasa mo yung Revelation 21, 22, nandoon yung city of God, pero sa labas, nandoon yung mga sinners. Sa labas, nandoon yung mga dogs. And everything that defiles na sa labas, they cannot enter unless they believe the gospel of Christ. Ganon din yung Isaiah 65, when Isaiah wrote yung new heaven and new earth na dumating na, nandun pa rin po yung sinners. May namamatay pa, may nanganganak pa, may nagtatrabaho pa, may nagtatayo pa ng bahay. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin, yung promised land na heavenly country ay naririto na, hindi lang nakikita because it is a spiritual kingdom, a spiritual place, spiritual realm. In the midst of this physical world. Kaya yung langit po mga friends, hindi malayo. Yung Diyos hindi malayo. Sinabi sa Acts 17 yun. Read the Bible and you will find it mga friends. So again, dispensational thinking is a resurrection of the Jewish carnal mindset. Kaya hindi maintindihan yung promises ay were already fulfilled by the coming of the Lord Jesus Christ during the first century period. So mga friends, thank you so much for watching. If you have any question po, just type in the question and I will try my best to provide yung scriptural answers sa question. So I pray that will be more interesting at magkaroon ng desire talaga na saliksingin po ang mga bagay nito. So mag-close po tayo sa prayer. Again, thank you so much, O God, sa blessing mo sa aming lahat for continuous revelation of thyself from thy book. Ikaw ang paunawa, magbigay po sa amin ng understanding sa mga bagay nito. We thank you, O God, and thank you so much for the goodness to us. We ask these things and pray po in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Thank you po. Thank you for watching.